Hello, my dear Gemini. Hello, mga my dear Gemini. First 15 days of October, mga my dear. First 15 days. This is from October 1 hanggang October 15, 2024, mga my dear. And this is a general reading. So, reminder lang, mga my dear Gemini, na ang gagawin natin ngayon ay general reading, so hindi to 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please, mga my dear Gemini, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. So, yung reading natin ngayon, my dear Gemini, sasakupin natin yung outside energy. Okay? So, umpisa natin ang reading mo sa pagkuha ng enerhiya. Enerhiya talaga, my dear Gemini. Enerhiya galing sa labas. Okay? Galing sa outside energy. Okay? Tingnan natin. My dear Gemini, tingnan natin kung ano nangyayari sa labas. Energy ng light. Okay? Meron daw nagkakalat na Emperador light. Okay? Meron daw ilaw. Okay? Ilaw. Ang ilaw. Okay, tingnan natin energy ng light. Okay. Meron kang light energy galing sa outside. What is this? The Sun card. Okay. It makes sense. Okay. Light and the sun. Parang energy ng new beginnings, my dear Gemini, para sa'yo. Okay. Hatid ng labas, okay? Parang sinasabi, my dear, na maraming new opportunities. Okay? Maraming mga new beginnings. Okay? Ang ino-offer galing sa outside energy, my dear Gemini. Okay? So, tingnan natin, my dear, kung ganun din ba ang energy na nilalabas ng zodiac sign mo. Okay? Kasi maganda yung approach sa'yo, my dear, ng first 15 days of October related sa energy ng new beginnings, moving on, okay, posibleng energy ng awakening. Ang tanong, my dear Gemini, are you in or out? Star circle quest. Okay, so ang tanong, my dear Gemini, bukas ba ang iyong sarili dito sa mga new energy na ino-offer sa'yo ng universe, okay? Kasi itong my dear energy ng light, I can consider this as a awakening para sa'yo, my dear, okay? So, tingnan natin, my dear Gemini, first 15 days of October. Tingnan natin ang yung first card, my dear. My dear Gemini, first 15 days of October, we have here the energy of the Chariot. So far, my dear Gemini, maganda yung nakukuha ko dito. Willing ka rin naman, my dear, na mag-new beginnings, okay? Pero this is a warrior na energy, my dear, okay? So, posible, my dear, na kinakailangan mo maging matatag, maging matibay, my dear, okay? Tingnan natin. Chariot na energy, energy ng Cancer. Let me see. The energy of the Sun card. Taran! My dear, congratulations. Ang ganda ng reading mo, my dear, okay? So, you are ready. You are ready to face the new chapter of your life. Ang ganda, my dear, okay? Of course, every time na meron mga new beginnings, my dear, hindi to magiging madali. Ang maganda lang kasi dito, my dear, is yung salita na new beginnings, okay? Pero, of course, kasama ng energy ng new beginnings, yung mga eksena, yung mga challenges, of course. Ang partner niya is the Queen of Cups, energy of understanding, okay? Energy ng pangunawa, my dear. I think marami sa inyo, mga my dear Gemini, ang magkakaroon ng awakening, okay? Related sa isang sitwasyon na parang hindi na nagsiserve sa'yo, my dear Gemini, na parang hindi na siya nag-work para sa'yo.
meron energy ng mga travel, meron energy ng new beginning sa paglabas ng dalawang sun card over here. Sa energy ng Queen of Cups, related sa energy ng understanding, okay? Ang nakukuha ko sa kanya, my dear, is more on parang walang permanente sa mundo. Everything happened for a reason. Yun ang mga nakukuha ko sa kanya na energy, na just in case meron kang makuha or malaman, my dear, or makareceive ka ng mga awakening, my dear, sa first 15 days of October, is kailangan mo siyang intindihin. Kailangan mong intindihin na nangyari sa'yo yung bagay na yon, or pinagdaanan mo yung bagay na yon, because meron yun magiging part sa buhay mo. Okay? Yun ang nakukuha ko, my dear. Next card, my dear. Next energy, my dear Gemini. Kumbaga, my dear Gemini, hinog ka na daw. You are ready. We have here the energy of the King of Pentacles. Ayan, energy ng pera. Okay? Mag-i-start, my dear, ang panibagong pagkakaperahan para sa'yo. Posibleng panibagong idea, panibagong chapter ng buhay mo, my dear Gemini. Napakaganda. Yun nga lang, dahil ang pinaka-top na card natin is yung energy ng Chariot, kailangan, my dear, maging open-minded ka, my dear, sa mga bagay na pwedeng mangyari dito sa panibagong mong journey. Kasi ang Chariot is energy yan ng warrior na energy, my dear. Okay? So, kailangan maging warrior ka, my dear. Kailangan maging palaban yung energy mo sa first 15 days of October. Kailangan hindi ka close-minded. And at the same time, itong mga awakening na papasok, my dear, sa'yo, huwag kang magkaroon ng denial. Okay, yun ang nakukuha ko. Tingnan natin kung meron kang mga denial card. We have here the energy of Magician. Ang ganda ng card mo, my dear. Sobrang ganda, my dear. Energy of manifestation, energy of creation, energy of new beginnings. Napakaganda, my dear. Umuulan ng blessing dito, my dear Gemini. As long, siguro makikita mo tong energy, kung makikita mo tong energy na to, pero yes, ang ganda ng energy, outside and inside energy, nagmamatch talaga siya, energy ng zodiac sign mo, at saka yung pasok ng outside energy, parehas talaga, my dear, sobrang ganda. Yung outside energy lang siguro, my dear, is more on awakening. No, more on awakening sa energy ng light. Okay? The 9 of Cups. Ayan din, my dear. Kung meron ka rin mga minamanifest, meron ka mga dinadasal, this is the time na magkakatotoo yung iyong mga dinadasal, my dear. Especially kung may kinalaman sa usapin ng financial. Very, very nice, my dear Gemini. Okay? Kung ikaw din ay nagdadasal ng energy ng travel abroad, eto na rin, my dear, yung time. Okay, this is the time. Okay, we have here the energy of the Hermit. Okay, yun lang, may konting blockage lang sa energy ng pera, my dear. Baka meron ka mga traumatic experience na may kinalaman sa usapin ng pera, my dear Gemini. Kagaya ng sinasabi ko kanina, everything happened for a reason. May dahilan, my dear, kung bakit nangyari sa'yo yon. At wag natin sayangin ang ating mga energy, my dear Gemini, na manghinayang or parang magluksa sa kung ano man yung mga bagay na nangyari na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Lahat yan, my dear, ay may dahilan kung bakit nangyari sa'yo. May konting Hermit sa energy ng pera. Okay? Yun ang nakukuha ko. Next, my dear, na energy. Last 3 cards na lang tayo, my dear. We have here the energy of the 2 of Swords. Okay? Lahat ng blockage ay nasa base card, my dear. 2 of Swords is energy of denial. Okay? So, yes, tama yung nakukuha ko na energy kanina, my dear, na the universe is actually sending you awakening. Okay? Magkakaroon ka ng mga awakening, realization, posibleng papakita sa iyo yung mga blockages para ma-embrace mo itong energy ng new beginnings or energy ng mga opportunities na nakahanda para sa iyo, my dear Gemini. Pero dito sa baba, my dear, dito tayo medyo nagkaroon, my dear, ng konting, alam mo yan, tagilid na energy sa energy ng Hermit at saka energy ng 2 of Swords. Kasi ang energy ng Hermit is konektado kay energy ng sa zodiac sign na Virgo, my dear. So, most of the time, this is energy of pagsisisi, okay? But ayoko masyadong mag-focus ka, my dear, dun sa energy ng pagsisisi na konektado sa energy ng financial or energy ng providing. But I would like you, my dear Gemini, to actually look
na nangyari yung mga bagay na yun or na-experience mo yung mga bagay na yun, my dear Gemini, for a reason, para mag-improve ka, para mag-grow ka. Meron kang denial energy dito, my dear, sa energy ng Two of Swords, okay? So, posible din, my dear, na baka yung iba sa inyo ay ayaw tanggapin yung pinapakita na light or pinapakitang awakening sa first 15 days of October, okay? Probably because of love, dahil mahal na mahal mo yung tao, or dahil, alam mo yon, nakapag-create ka ng strong bond or strong communication sa kung ano man tong pinapakita sa'yo na hindi maganda. I think yung awakening is connected sa energy ng blockage, okay? Pero parang nakukuha ko dito na meron kang denial, my dear. Okay, so, let me see, my dear Gemini. Sabi ko nga sa energy kanina ng Queen, sa energy ng Queen of Cups kanina, kailangan mong isang intindihin. Okay? Yun ang nakukuha ko. Okay? We have here the energy of High Priestess. Every time na lumalabas si High Priestess sa reading ko, my dear, ang paglabas ng katotohanan, my dear. Okay? So, this is a good and negative energy, my dear, na nakukuha ko sa energy ng High Priestess. Ang good, dun muna tayo sa good, my dear Gemini. The good energy na nakukuha ko sa High Priestess is ipapakita sa iyo, my dear, kung saan ka mag-grow. Okay? Kung saan ka mag-grow, saan masusolusyonan yung iyong mga problema, my dear. The bad energy na nakukuha ko dito, my dear, is of course yung mga blockages, yung mga nagkukos kung bakit na-stuck ka sa isang sitwasyon, yung mga action o yung mga tao, yung mga energy, my dear Gemini, na nagkukos kung bakit ka na-stuck sa isang sitwasyon or kung bakit nagkakaroon ka ng repeated na cycle, my dear. Okay? Or yung mga energy, my dear, na nagiging hadlang kung bakit hindi mo talaga 100% na-accomplish itong magagandang mga bagay na ino-offer sa'yo ng ating buong may kapal, my dear. So, dalawang energy ang nakukuha ko sa energy ng High Priestess, my dear. But, so far, balik tayo sa pinaka-top na energy ng Chariot, my dear. Sinasabi dito that you need to be very, very strong. Warrior energy, kagaya ni Chariot, okay, na acceptance related sa mga bagay-bagay, and still kailangan natin mag-move forward, mga my dear Gemini, kasi sayang yung opportunity to the point na lumabas ang dalawang sun dito, my dear. This is awakening para sa iyo na mag-start all over again or mag-new beginning. This is an energy para sa iyo, my dear Gemini, na umpisahan mo ulit yung mga pangarap mo, mangarap ka ulit, 'di ba? Sky is the limit, para gano'n na nakukuha ko dito. Kaso eto nga, my dear, okay, meron ka ditong denial na energy. Last card, my dear, sa ating pyramid spread, my dear Gemini, we have here the energy of the Knight of Cups, okay? The Knight of Cups. Sa energy ng Knight of Cups, my dear, this is more on offering yourself to the world. Yung parang nakukuha ko dito, my dear, is kahit anong pinagdaanan mo or kahit ano man yung nangyari sa buhay mo, my dear, this is the time na parang tatanggalin mo siya at hindi siya makakaapekto sa potential mo bilang isang tao, bilang isang Gemini na energy, my dear, para ipakita sa mundo or ilatag mo yung sarili mo, my dear, na you still have a potential, okay? Parang ganon. Kasi nakukuha ko dito na parang marami sa inyo, my dear, ang parang na-stuck sa isang cycle or sa isang loop, my dear, ng buhay, posibleng obligasyon, responsibilidad, sobrang pagmamahal, sobrang pag-iintindi, to the point, my dear, na parang nakakapagod kasi, my dear, yung ganon na energy na parang, yes, nagsusumikap ka, nagtatrabaho ka para sa mga taong mahal mo, pero minsan kasi kailangan din i-priority din natin yung sarili natin, mga my dear Gemini, kasi tayo yung nagtatrabaho, tayo yung gumagawa ng pera, my dear, in short, tayo yung nangangarap. So, parang ang nakukuha ko dito, my dear, is nagawa mo naman na yung part mo, okay? Nagawa mo naman na yung part mo, nakatulong ka naman na, naibigay mo na lahat. I think this is the time, my dear, na parang mag-level up ka, hindi para nasa mga tao. Hindi ko lang sinasabing i-abandon mo sila, my dear Gemini. I can feel kasi yung energy ng love, ng support dito. Kaya ang pumapasok na energy sa akin is more on connected sa energy ng pamilya at ng relasyon. Pero I think umaabot na rin kasi sa punto, my dear, na nakakapagod na yung ganitong energy, okay, para sa'yo. You will be receiving a lot of awakening, my dear Gemini. We have here the energy of the star.
The Queen of Swords related sa energy ng change, the Ten of Pentacles related sa energy ng pamilya, the Ace of Wands energy of new beginnings, and the Eight of Swords. Okay? So, yun ang sinasabi ko, my dear, posibleng matamaan dito ang pamilya. Okay? Posibleng meron kang mga sinusuportahan na tao na bitawan mo na sila or ibigay mo na sa kanila ang kanilang kalayaan, my dear Gemini. But so far, itong first 15 days of October is related sa energy ng pagmulat, my dear, ng iyong kamalayan sa mga bagay na nagkakos ng blockage sa'yo, my dear. Medyo in-expand ko lang, my dear, yung reading kasi meron pa ako nararamdaman pumapasok na energy, my dear. And posible, my dear, na may kinalaman sa obligasyon at sobrang pagmamahal. Doon tatamaan, my dear, yung energy ng awakening. But congratulations, my dear, sa napakagandang reading. Yun nga lang, you have here the energy of pagsisisi na posibleng umag-stop lahat dito sa nangyayari na to na magandang energy na pumapasok sa first 15 days of October and energy ng denial related sa mga katotohanan na ilalatag or ihahain sa iyo, my dear Gemini, sa first 15 days of October. Okay? So, my dear Gemini, yan ang reading mo para sa yung first 15 days of October. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pagkiklik lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye! Thank you, my dear. Salamat po!